Dalawang mukha ng digmaan. Nagising ako sa usok at ingay sa aking paligid. Sa bawat ngit-ngit ng nakakasulasok na daigdig. Ang mga balay astang paro-parong nagliliparan. Sa natutunghayan ko'y ako'y nasa gitna ng digmaan, sa pagitan ng dalawang pwersang nagbabanggaan. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang adikaing pinaglalaban. Anong ginagawa mo, kapatid? Usad sa akin ng isang Ginoo. Suot ang kamesa di chinong may palamuting iilang dugo. May pistulang hawak at may nakasukbit na bolo. Tumayo ka pagkat nag-uumpisa pa lamang tayo, saad at abot niya sa akin ng watawat at bolo. Tila kilala ko na ang Ginoong nakasalumuha ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya si Andres Bonifacio. Sa puso niyang singgaan ng isang bulak ay heto malilinlang ka sa agresibo niyang paglaban sa mga dayo. Isang hayop na hayok sa dugo ng mga mananakop. Isang Pilipinong uhaw pa sa mga kaganapang susunod-sunod. Siya ang supremong dinadakila, hindi lumuluhod. Hindi lang basta magpapaanod sa agos ng utos, mga patakarang ginawa ng mga kunyaring Diyos. Narito ako ngayon sa panahon ng mga Kastilang bastos. Ng mga mapang-abusong dayuhang lubos, sukdulan ang halos na pinaparanas sa ating kasaysayan, na natutungayan ko ngayon habang nagugulubihanan, habang hawak ang bandilay. Taas noo akong lumaban. Anong iyong ginagawa, kapatid? Tinig kong narinig. At ngayon nasa loob ako ng isang madilim na silid. Mali, nasa loob ako ng isang piitang tahimik at liblib. Manhid ngayon ng isip sa mga katanungang dumidikdik. Mga ideyang pilit sa aking sistema'y sumisiksik. Tatabwat, Dr. Rizal, aking paggalang, habang sa mga kaganapay patuloy na nahihirap. Tunay na mapaminsala ang mitsang inyong sinilaban. Maraming kababayan natin ang mawawalan agaran. Kanyang sabitla habang nagsusulat ng tula. Suot ang matalinong niyang figurang nakamamangha. Siya ang kabaliktaran ng Supremo ng Katipunan. Tinig niya'y nakakapangilabot sa kanyang larangan. Ang angking talino niya'y sapat na upang katakutan. Mabangis at tuso ang mga nobelang kanyang nailathala. Tulad ng isang leon ay tahimik lang siyang nagbabala. Mapayapang nagmamasid sa mga isinusulong na adikain. Bolo at pistulang kaguluhan at dugo ang dala. Ploma at mga salitang pagkamulat ang paalala. Magkaibang paraan, iisa ang pinatutunguhan. Magkaibang daan, tanging iisa ang tutunguhin. Natabwat, anong paraan kaya ang dapat na sundin? Digmaan ba o protesta ang sa kaaway ay susupil? Sa dahas ba o sa pag-review ako makakapasa? Tala, sambit ng aming guro habang mag-isa akong nagsasalita. Habang inaatulan ng mga nangungutyang mga mata, anong nangyayari sa iyo? Saad ng aming gurong nag-uusisa. Mula sa tawanan ng aking nangungutyang mga kaklase. Wala po, ma'am. Pagsagot kong nauutal dahil sa hiya. Yun lamang po. Salamat.